So let us pray. Panginoon, minsan pa o Diyos, kami po ay lubusang nagpapasalamat sa iyong kadakilaan, sa iyong kabutihan. Salamat po sa pagkakataon na ito, O God, dahil patuloy na ikaw ay aming pinapupurihan at patuloy na napapakinggan ang iyong banal na salita. Kaya dalangin ko, O Diyos, sa pagkakataon na ito, patuloy na mag-usap ka, buksan mo espiritual na pag-unawa ng iyong mga anak. Banal na Espiritu, salamat din mo sa iyong presensya, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. So, purihin pa ang Panginoon dahil talagang Paskong Pasko. Amen. So, if you have your Bible, please open with me in the book of Luke chapter 1, verses 32 to 33. Yan po yung text po natin this afternoon. At ang title po niya is that Jesus, the Son of God, became a man. So, yun po yung reason kung bakit may celebration. Dahil yung anak ng Diyos ay naging tao po. Kaya isinilang sa mundong ito at aalamin natin kung bakit nga ba na ang anak ng Panginoon ay naging tao. So sabi po dyan sa Luke 1 verses 32 to 33, He will be great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father David. And verse 33, and he will reign over the house of Jacob forever. His kingdom will never end. Praise the Lord. So titingnan po natin sa salita ng Panginoon the reasons why the Son of God became a man. Rason, mga rasons, mga kaibigan, mga kapatid, kung bakit nga ba ang anak ng Diyos ay naging tao. Number one reason is that He came that He might lead many sons to glory. Yan po yung number one na reason na makikita natin. Dumating po sa mundong ito ang anak ng Diyos na naging tao so that sabi yan, maraming magiging anak din. No? Kasi ang sabi po dyan sa ating supporting verse in John chapter 1 verses 12 to 13, no? Yet to all who receive Him, kinakailangan pala natanggapin natin ang ating Panginoong Jesus to those who believe in His name. Sa mga nananalig, naniniwala sa Kanyang pangalan, He gave the right to become children of God. Nagkakaroon po ng karapatan na maging anak ng Diyos. Dahil kung tutuusin po, isinilang po tayo sa mundong ito na iba ang tatay natin. Di ba ang mundo, sabi nila, dalawang klase lamang po ang anak sa mundo. Anak ng Diyos at anak ng Diablo. Na kung titingnan po natin, isinilang tayo sa mundong ito nang alam natin, anak tayo ng Diyos, pero hindi pala. Anak pala ng Diablo. Bakit? Dahil isinilang po tayo sa mundong ito na there is sin. May kasalanan. Yun po yung kadahilanan. Salamat. Dahil sabi nga natin, ang anak ng Diyos ay kinakailangan maging tao dahil may mga rason. At yan po yung sinasabi natin dito sa number 1 natin, that He might lead many sons to glory. So sabi po dyan, na bibigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. So ang sino mang tumanggap kay Jesus, naniniwala sa Kanya, mayroong karapatan. At sabi niya sa verse 13, children born not of natural descent, nor of human decision or a husband's will, but born of God. No, born of God. Kaya purihin po ang Diyos dahil pag sinabing, you and me, we are born of God, ibig sabihin mga kapatid, sumasa atin ang Espiritu ng Diyos at tayo ay nagiging anak ng Diyos. Anak ng Diyos. Nagkaroon ng karapatan. At sa pagkakaroon po natin ng karapatan na maging anak ng Diyos, kaya ipinagpapatuloy natin. No? Kasi kung tayo ay nag-give up, no, mawawala sa atin yung karapatan na magiging anak ng Diyos. Kaya ano po yung mga ginagawa natin? Ayan, talagang ipinagpapatuloy natin yung ating paninilbihan, pananalig, pananampalataya sa Panginoon. Kinakailangan purihin natin siya, magpubri tayo sa Kanyang salita upang sa ganun ay mananatili yung karapatan natin na tayo maging anak ng Diyos. Kaya, mga kapatid, napakainam po. Sabi ulit yan sa Galatians 3 verse 26. Okay, sabi niyo ulit. You are all sons of God through faith in Christ Jesus.
Praise God. So, ikaw at ako ay nagiging anak ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Faith, ano nga ba yung faith na tinatawag? Yung faith po, ito yung naniniwala tayo na kay Jesus na hindi man po natin siya nakita. No? Pero nandun yung pananampalataya natin. Napakinggan lang natin yung mga milagrong kanyang ginawa. No? Mababasa natin sa kanyang salita kung sino ang Panginoong Jesus. Ayan, naniniwala tayo na tunay na siya ay anak ng Diyos. Kasi sabi niya, through faith in Christ Jesus, tayo ay nagiging anak niya sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya yung pananampalataya po natin, dapat ay lumalalim tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon, sa ating pananalig sa Panginoon. So paano po ba tayo lumalalim at nagiging matatag sa ating pananampalataya? Because of the Word of God na atin pong napapakinggan. Kaya salamat dahil may salita ng Diyos. And remember that the Word and Jesus, they are one. Titingnan po natin yan mamaya. Okay, yan yung ating number 2. Number 2 reasons why Jesus, the Son of God, became a man is that He came that He might be one of us. Yeah. Dumating siya sa mundong ito para siya ay maging katulad natin. Maging tao. Kaya sabi natin kanina, Jesus, the Son of God, became a man. Merong reason, merong purpose. Kaya tingnan po ninyo, sabi dyan sa John chapter 1 verse 14, the Word became flesh. Kaya may celebration po ng Christmas. Kasi ang salitang ito ay naging tao, sabi dyan, the Word became flesh. Nang ibig sabihin, ang flesh na ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. So ito nakasulat na sa kanyang salita that the Word became flesh. Kaya meron pong celebration ng Christmas at alam po natin na napakahabang panahon na po, more than 2,000 years ago na ang nakakalipas. No? Sabi doon na ang anak ng Diyos ay isinilang sa mundong ito. Na tunay nga po mula noon hanggang ngayon, talagang makikita po natin na ang anak ng Diyos ay siniselebrate yung kanyang birthday. Although wala po sa Biblia, pero salamat dahil nabigyan po siya ng pagkakataon sa mundong ito na isineselebrate ang birthday ng ating Panginoong Jesus. Kung tutuusin, ilang taon na kaya ang Panginoon? Eh di more than 2,000 years ago na naging tao. Yun yung kanyang kanyang edad, di ba? Kasi sinilang siya sa mundo ito more than 2,000 years ago. At napakaraming saling lahi na ang nakalipas, isa din. No? Kasi, di ba, ang span of life lang, kung tutuusin, 70, more than 70. So, ang dami ng mga tao. Pero ang kasaysayang ito ay hindi nakakalimutan ng mundo na tuwing sumasapit ang December 25 celebration. No? Kaya nga mamayang gabi, meron tayong midnight service. No? Para pagdating ng December 21, nandun. Because pinapahalagahan natin ang araw ng kapanganakan ng ating Panginoon na minsan sa mundong ito ang kasaysayang hindi makakalimutan. Di ba may mga kasaysayang nakakalimutan na? Sino history yung alam natin na nangyari na more than 2,000 years ago na every time may celebration? Tanging ang kwento lamang po ng Diyos ng mga Kristiyano. At yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kaya nga po mga kapatid, sabi yan, the Word became flesh and made His dwelling among us. So naging tao po siya at nabuhay po siya dito sa mundong ito within 33 years lamang. 33 years. Pero makikita po natin na nung ang ating Panginoong Jesus ay nabuhay sa mundong ito, talagang in-accomplish niya the purpose, the reason kung bakit siya ay naririto sa mundong ito. At maging sa kanyang kamatayan, which is na ang naging kamatayan ng ating Panginoong Jesus, ito po yung total victory. No? Kaya salamat sa ating Panginoong Jesus. So sabi diyan,
He made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only who came from the Father, full of grace and truth. Na tunay po, galing siya sa Ama. Kaya ito yung rason kung bakit ang anak ng Diyos ay kinakailangang maging tao. Kasi kung mananatili siyang tao at mananatili siyang Diyos at hindi naging tao, paano po natin siya maaabot sa pagiging Diyos niya? Pero sa pagiging pagkatawang tao niya, ayan, talagang, di ba, sa pagiging tao niya, nakita siya ng mga tao before. At alam natin na isinilang siya sa mundong ito na isang Jewish man. No? Nagaling siya ng Israel. Isinilang in Bethlehem. So yun po yung kwento doon na makikita natin even in the Bible. So praise God. Number 3 reasons. Number 3 reasons is that He came to die for sinners. He came to die for sinners. Kasi kung Diyos siya, eh baka natatakot siyang ipako ng mga tao na nagpako sa Kanya. Pag alam nilang siya ay isang anak ng Diyos. Pero tingnan po ninyo yung hiwaga na nangyari, di ba? Kinakailan maging tao. At sa pagiging tao niya, mas madali ma-accomplish that even Satan cannot understand kung bakit ang anak ng Diyos ay kinakailangang maipako sa krus. Although Satan knows that He is the Son of God, pero alam niya pag namatay siya, no, magiging talunan si Kristo, pero ang hindi niya alam, sa kanyang kamatayan, yun pala ang katagumpayanan. Yun pala yung magbibigay ng tagumpay. Kaya salamat sa ating Panginoong Jesus. No, sa pagiging tao niya, inialay niya ang kanyang buhay. Romans 5 verse 8. Sabi po dyan sa Romans 5 verse 8, but God demonstrate His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. So ang kwentong ito, napakatagal na rin pong panahon. Kasi sabi natin, kung isinilang sa mundong ito ang ating Panginoong Jesus more than 2,000 years ago, and within that period, nabuhay lamang po siya ng 33 years. So ibig sabihin, even po itong verse na ito, na siya ay namatay nang dahil sa pagmamahal na sa bawat isa sa atin na hindi pa tayo isinisilang sa mundong ito, pero inako na ng Panginoon. Sabi diyan, ang ating mga kasalanan. Kaya dapat ang gagawin talaga ng tao ay manalig, manampalataya. Kaya nga without faith, it is impossible to please God. So sa pamamagitan ng pananampalataya, at kung ang tao ay nananampalataya sa ginawa ng ating Panginoong Jesus, no, meron po siyang makakamtan at matatanggap niya ang buhay na walang hanggan. Kaya salamat. Dahil imbis na tayo yung mapako, dahil grabe, di ba, ang dami natin pinagagawang hindi tama. Mula nung tayo isinila, no, na may mga bagay-bagay tayong mga nagagawang hindi tama noon. Pero sa pamamagitan po ng banal na dugo ni Kristo, ito ang pinantubos, pinanglinis sa ating mga kasalanan. Kaya praise the Lord. Okay, number 4. Number 4 is that He came to free us para tayo po ay palayain. Saan tayo palalayain ng Panginoon? From sin. Sa kasalanan. Romans 6 verses 22 to 23. Sabi niya ulit dyan sa kanyang salita. But now that you have been set free from sin and have become slaves to God. Dapat po maging alipin po tayo ng Diyos. The benefit you reap leads to holiness and the result is eternal life. Kaya yung buhay natin may pagbabago, nagiging banal tayo, nagiging matuwid tayo sa paningin ng Panginoon. At ang sabi diyan, and the result, ang magiging resulta po, ay yung pagkakaroon natin ng buhay na walang hanggan. Dahil sabi diyan sa verse 23, huwag natin kalilimutan itong verse 23 na ito, sabi diyan, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So alam natin na sa bawat kasalanan, ang ending po niyan ay destruction. Because sabi niyan sa Word of God, for the wages of sin is death.
But the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Pero ang regalo ng Diyos, ano po ang regalo ng Panginoon? Buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Kaya salamat kay Lord dahil natanggap na po natin ang the most precious gift, no? Sa mundong ito ang pagkakaroon natin ng buhay na walang hanggan na ibinigay ng ating Panginoong Jesus. So I believe that all of us, bawat mananampalataya, hawak-hawak na po natin ang eternal life na ito. Kaya huwag mong hahayaan, kapatid, na ang gift na yan na hawak-hawak mo ay nakawin ng diablo. Dahil ang kanyang gawain, to steal, to kill, and destroy. Ito po yung kanyang ginagawa. Kaya pakaingatan po natin yung buhay po natin bilang isang Kristiyano. Dahil right now, mga kapatid, iba na po ang status natin sa mundong ito pag tayo ay tinatawag na anak ng Panginoon. Kaya yan po yung kagandahan. So sabi natin, pinalaya po tayo sa kasalanan. And then another is that from accusation. Hindi lamang po sa kasalanan, from accusations. No? Dahil maraming accuser. And Colossians 1, verses 21 to 24, sabi dyan, once you were alienated from God. Alienated means enemy. Enemy from God and were enemies in your minds because of your evil behavior. Verse 22. But now, He has reconciled you. Nagkaroon po ng reconciliation, ng kabati, sabi dyan. Sa pamamagitan po, by Christ's physical body, through death. So, kinakailangan talagang maging tao siya. Kasi kung hindi nga siya magiging tao, paano siya mamamatay? So, by Christ's physical body, through death, to present you holy in His sight, without blemish and free from accusation. Praise the Lord. Free from accusation, sabi niya. Verse 23, ituloy natin. If you continue in your faith, magpatuloy daw po tayo sa ating pananampalataya, established and firm, magiging matatag, not move from the hope held out in the gospel. This is the gospel that you heard, and that has been proclaimed to every creature under heaven, and of which I, Paul, have become a servant. So yan po ang sabi ni Paul. At yung pangalang Paul, pwede po nating palitan ng pangalan natin. No? And we need to declare na sabihin na tunay nga na sa pamamagitan ng ating pananampalataya, na tunay na ito yung ating napakinggan, which is the Word of God, mga kapatid. And verse 24, sabi po niya, now I rejoice in what was suffered for you, and I fill up in my flesh what is still lacking in regard to Christ's afflictions for the sake of His body, which is the church. Kaya salamat sa ating Panginoong Jesus. Dahil tunay po na pinapalaya po niya tayo. So hindi na po tayo dapat maging bandage, na hindi na ba tayo katulad ng nakalagay sa hawla, no? Prisoners. We are no longer prisoners, mga kapatid. Kundi nandun po na pinapalaya na tayo ng Panginoon. At hindi lamang yan, even God free us from the bondage of death. Bondage of death. No? Pinalaya po niya tayo from the bondage of death, mga kapatid. Maging po sa kamatayan. No? Alam natin na mayroong tinatawag na dalawang kamatayan, and I believe yung unang kamatayan mararanasan ng bawat isa dahil ang katawang lupang ito ay babalik sa alikabok. Pero hindi po natin mararanasan ang pangalawang kamatayan. So praise the Lord, sabi niya sa 1 Corinthians 15 verse 26, sabi niya, the last enemy to be destroyed is death. Tunay po na ito yung huling, sabi niyan, enemy, kalaban sa mundong ito ay ang kamatayan. So ang kamatayan ay isang enemy. And then sabi doon sa verses 55 to 57, the same chapter, sabi diyan, where, O death, is your victory? Kamatayan, asa ng iyong tagumpay? Sabi diyan,
Where, O death, is your sting? Kamatayan, asan ang iyong kamandag? And next verse, sabi niya, the sting of death is sin. Ang kamandag ng kamatayan ay kasalanan. Kaya nga diba, sabi natin kanina sa Romans 6 verse 23, the wages of sin is death, kamatayan. And the power of sin is the law. What is the law? Law is the word of God. Kaya ito yung kapangyarihan, mga kapatid. And then in verse 57, sabi niya, but thanks be to God. Magpasalamat po tayo sa Panginoon. He gave us the victory. So meron pong katagumpayanan sa ating Panginoong Jesus. So tagumpay. Ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay tagumpay. So sa atin din pong mga mananampalataya, kahit na maraming testing, mga trials sa buhay, mamuhay po tayo mayroong katagumpayanan sa mundo ito. Dahil yan po ang sabi ng Panginoon, mga kapatid. Romans 5 verses 12 to 14. Okay, sabi niya ulit dito. Therefore, just as sin entered the world through one man. Alam natin ang kasaysayan in the beginning na ang unang tao ay nagkasala. Kaya ang kamatayan, sabi niya, and death through sin, ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. And in this way, death came to all men. Kaya physically lahat ng tao ay namamatay because all sin, sabi niya. Verse 13. For before the law was given, sin was in the world. But sin is not taken into account when there is no law. Dahil sabi nung sa verse 14, nevertheless, death reigned from the time of Adam to the time of Moses, even over those who did not sin by breaking a command, as did Adam, who was a pattern of the one to come. It is speak to our Lord Jesus Christ na parating pa. So, purihin ang Panginoon, mga kapatid. Dahil kung makikita po natin, maging ang kamatayan, God is able to free us. John 11 verses 25 to 26, dito makikita ulit natin. Ito naman, literal na ang patay ay nabuhay. Dito, kaya nga, merong tinatawag na miracle that comes from the Lord. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me will live, even though he dies. Yan ang sabi ng Panginoon. In verse 26, sabi yan, and whoever lives and believes in me will never die. Do you believe this? Naniniwala dapat tayo. Although, sabi nga natin, physical death, yes. Bawat isa sa atin. Pero, merong pangalawang kamatayan na hindi po tayo tatablan ng pangalawang kamatayan na ito if we have Christ in our life. So yun po yung kagandahan, mga kapatid. Kaya sabi natin kanina, He came to free us from sin, from accusation, even from the bondage of death. And number 5 natin, sabi dyan, He came to destroy the works of Satan in our life. Kaya dumating po ang Panginoong Hesus para masira ang trabaho po ng dyablo sa buhay po natin. Dahil sabi ko kanina, sa salita ng Panginoon, ang trabaho ng dyablo is to kill, steal, and destroy. In 1 John chapter 3 verses 7 to 8, sabi dyan, dear children, do not let anyone lead you astray. He who does what is right is righteous, just as he is righteous. Verse 8. He who does what is sinful is of the devil, because the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. Tingnan po ninyo, this is the reason. Another reason kung bakit ang anak ng Diyos ay naging tao in order to destroy the devil's work. Paano po totally na-destroy ang gawain ng dyablo? Nung sabi ng Panginoon, bago po siya namatay, hanging on the cross, sabi niya, it is finished. So tapos na, mga kapatid.
Tapos na. Kaya purihin ang Panginoon. Kaya alam po ninyo yung pagkakaroon po natin ng Kristo sa buhay natin, it's really a great privilege and benefits sa bawat isa sa atin na tayo po ay pinili ng Panginoon na bigyan ng pagkakataon na magpuri sa Kanya. Kaya salamat sa Panginoon. Let's go to number 6 kasi yung Romans 5:8 nabasa na natin kanina. Okay, number 6 natin is that He came to forgive our sins. Praise the Lord. Ito lang pa. Parang ito lang yung very familiar na alam ng mga tao. No? Dumating si Jesus para patawarin ang kasalanan. Pero kung ating tutuusin, no, kahit na alam ng mga tao na ang Diyos ay nakakapagpatawad, pero hindi pa rin nila lubusang maunawaan. No? Kasi may mga tao na they know that God will forgive them, pero sila ay hindi nila magawang magpatawad. And Luke 23 verse 34, sabi po dyan, Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. And they divided up his clothes by casting lots. Ito po yung kwento na kung saan ang Panginoong Jesus ay nakapako sa krus. No? Siguro kung tayo yun, ay talagang sasama yung loob natin. Lalo na pag alam mo na namuhay ka ng may kabanalan, wala kang taong inapakan sa buhay, wala kang taong nakaaway, nasaktan. Pero at the end, ipapako ka nila. Pag talagang normal na tao yan, ay talagang sasama yung loob, isn't it? Yun nga lamang pagsalitaan ka ng masama, sumasama na yung loob natin. How much more kung pinapahirapan ka na? Grabing hirap. So ito, habang siya ay nakapako sa krus, nagawa pa rin niyang sabihin, patawarin mo sila, Panginoon, kasi hindi nila alam yung kanilang ginagawa. Pero kung tayo yun, sasabihin natin, matanda na yan, alam na niya, may isip na siya, alam na niya na mali, bakit siya gagawa ng hindi tama? That is mindset of a man. Pero ang ibang-iba talaga ang Diyos. So dito natin makikita na in spite na grabe na ang kasalanan na ginagawa ng isang tao, still pa rin na naiintindihan ng Panginoon. Na pwede niyang sabihin, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Tunay nga. Kasi alam natin na even in the Word of God, sabi doon, our enemy is not flesh and blood, kundi ang enemy po natin ay ang spirits. No? Mga espiritu, principalities, demonyo, yun po yung lubusan nating kaaway, total enemies natin. Kaya ito yung sinabi ng ating Panginoon, hindi nila alam. Dahil some of them ay ginagamit ng dyablo, kaya gumawa sila ng masama. And even right now, mga kapatid, ganito po ang ginagawa po ng kaaway sa mga tao na binibihan. At ganito rin tayo na minsan sa buhay natin, pinihag tayo ng dyablo. Salamat sa Panginoon dahil nakilala natin ang Panginoon. Kaya ngayon, hindi na natin hahayaan na mabihag tayo ng dyablo. Kundi, kung tayo nga ay patuloy na magpapasakop sa Panginoon, God is able to deliver us. There is deliverance na ginagawa ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Kaya salamat sa buhay po ng ating Panginoong Jesus. And Ephesians 1 verse 7, sabi po niyo ulit sa Ephesians 1 verse 7, In Him we have redemption through His blood. Pag sinabing redemption, redeemed, ang pinanbayad, ang pinantubos, ay ang dugo ni Kristo. No? That's why the blood of Jesus is very powerful. The precious blood of Jesus, yun po yung pinantubos, pinambayad, mga kapatid, pinambura sa ating mga kasalanan. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, in accordance with the riches of God's grace. What is grace? Grace means unmerited favor. So dito, tunay mga kapatid, na dumating ang Panginoon so that you and me
tayo po ay magkakaroon ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kaya kung ang Diyos ay malayang magpatawad sa atin, tayo pa kaya na hindi magawang magpatawad din sa iba? Remember, we don't have any option but to forgive those na nagkasala sa atin. Dahil ang sabi rin ni Lord, if you will not forgive, then I'm not going also to forgive you. Kaya kinakailangan magpatawad tayo mga kapatid, upang sa ganoon ay totally na makamtan din po natin ang tunay na kapatawaran galing sa Panginoon. So maging ang sarili natin, patawaran natin, kasi may mga tao na sarili nga nila hindi nila mapatawad. So paano na lang tayo magiging buhay mo kung mismong sarili mo hindi mo mapatawad? So napakahirap nun. Parang ang buhay nun ay parang nasa impyerno ka. Kasi kahit nasaan ka pumunta, dala-dala mo, sarili mo, isang Hindi mo pwedeng sabihin, oy, sarili, dyan ka. Hindi kasi dala-dala mo. Ano man ang ginagawa, saan ka man pumunta, dala-dala sarili. So bakit natin sasabihin na sarili hindi mapatawad? No? Kinakailangan maging ang sarili ay patawarin. Dahil ang ibinibigay po ng Panginoon ay freedom mga kapatid. At sabi diyan, forgiveness, kapatawaran. Yan po ang ginawa ng ating Panginoong Yesus kung bakit siya ay naging tao at kinakailangang mamatay in the cross of Calvary. Pag-ilan na? Number 7 na natin. Kung bakit naging tao ang Panginoong Yesus is that He came to bring life. Siya ay dumating sa mundong ito para magbigay ng buhay. At ang buhay na ito ay walang makakapantay mga kapatid. Salamat kay Lord. Dahil binago niya ang buhay natin. Binigyan niya tayo ng pagkakataon. Kaya dapat po yung buhay po natin na may Kristo na naghahari ay ma-enjoy natin yung buhay natin. Kasi ito po ang nais ng Panginoon, that even though we are still in this world, ay nandun po na magiging masaya ang buhay natin. Kahit na may mga testing, may mga trials na nangyayari po sa mundo ito. In John chapter 10, verse 10, sabi po dyan, the thief comes only to steal and kill and destroy. And the thief is no other than Satan. Ang kanyang trabaho, major job niya, is still magnakaw, pumatay at sirain. Kaya marami na po siyang sinira, pinatay, no? At ninakaw sa buhay ng bawat isa sa atin. At still pa rin na ito yung kanyang ginagawa. Pero salamat, dahil kung may Kristo tayo, sabi ng ating Panginoon, I have come that they may have life, para tayo po ay magkaroon ng buhay and have it to the full. Kabaliktaran po. Makikita natin dito na kabaliktaran yung kanilang job description. Samantalang ang ating Panginoong Jesus, gusto niya na ang buhay po natin ay maging maayos, mapayapa, ma-enjoy po natin ang buhay natin while we are still in this world. Kaya kung tunay na may Kristo po na naghahari sa buhay natin, anuman ang sitwasyon mo kapatid, may mga testing man na dumarating sa buhay, pero still pa rin na mapayapa ka at peace ka pa rin. No? Hindi ka nababahala kung ano ang mangyayari bukas. Because you know and you know that everything hangs on God. Hawak ng Panginoon maging ang bukas na darating. Kaya wala po tayong dapat ipangamba. Kaya ang gagawin lang po natin everyday in our life, of course, kapartner si Jesus, kasama ang Panginoon, no? And we will enjoy in His presence. Kaya ito po yung mga dapat natin gawin. Salamat kay Lord, dahil ilang araw na lamang, magiging 2026, ang bilis. Di po ba? Napakabilis po, no? Parang kailan lang, matatapos na naman ang 2025 at magiging 2026. Nang ibig sabihin, no? Paiksi ng paiksi ang buhay mo at buhay ko. Di ba? Every time na nagpapalit ng taon, no? Paiksi ng paiksi. But anyway, alam natin dahil kung paiksi ng paiksi, palapit naman ang palapit na makikita natin ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya nga sabi sa kanyang salita, to live is for Christ and to die is gain.
Kaya habang tayo ay may buhay pa, may pagkakataon pa sa mundong ito, what we do is to serve God. Kasi yun po yung the best na pwede po natin gawin habang tayo ay may hininga sa mundong ito, na sana mga kapatid, bawat isa po sa atin hanggang sa huling hininga ng buhay natin ay patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Dahil hindi po nasasayang ang ating paglilingkod. Number 8, the last one, the last reasons po natin. Marami pa pong reasons pwede ninyong ituloy yan. Pero this afternoon, hanggang dyan lamang po tayo sa number 8 na yan. No? Number 8 is that He came to give us eternal life. Yan. Para ikaw at ako ay bigyan ng buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan, mga kapatid. Diba? Lalo na yung magiging next life natin ay perfect life, nakapilang ang Panginoon. Diba ang pangako niya, in that place, no more tears, sabi niya doon, no more crying, no more pain. Praise the Lord. Sa mundong ito, hindi natin maiwasan minsan, lalo na pag dumating ang problema sa buhay. Diba? Umiiyak tayo, nalulungkot tayo. No? Pero salamat, dahil merong pangako ang Panginoon. Sabi diyan sa heart of the Bible, in John chapter 3 verse 16, idagdag natin ang verse 17, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. No? Tunay, mga kapatid, buhay na walang hanggan. At ito yung reason nang dahil sa pagmamahal ng Panginoon, kaya ibinigay niya kanyang bugtong na anak para ikaw at ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. In verse 17, sabi po niya dyan, for God did not send His Son into the world to condemn the world. So hindi po ipinadala ng Diyos ang kanyang anak na maging tao sa mundong ito para hatulan ang mundo. Hindi po. Kundi ang sabi niya, but to save the world through Him, para iligtas ang mundo. Kaya salamat, may Kristo pong isinilang sa mundong ito upang maligtas ang mundong ito. At ang sino man na nananalig at naniniwala sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya yan po ang pangako ng Panginoon, mga kapatid. So what are the reasons why Jesus, the Son of God, became a man? Sabi natin kanina, He came that He might lead many sons to glory. Praise the Lord. Magkakaroon tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. At panatilihin po natin ang karapatan natin na maging anak ng Diyos. Number 2, sabi natin, He came that He might be one of us. Dumating siya para siya ay maging katulad natin, maging isa. Kaya alam po niya kung ano ang buhay, pakiramdam ng isang tao because He experienced to become a man. Another is that He came to die for sinners para tayo pong mga taong makasalanan ay magkaroon po ng pag-asa. He came to free us. Pinalaya po niya tayo. Saan tayo pinalaya ng Panginoon? From sin, sa kasalanan. From accusations. From the bondage of death, mga kapatid. Pinalaya po tayo ng Panginoon. He came to destroy the work of Satan in our life para ang gawain ng diablo ay masira. Kaya nga meron tayong kapangyarihan. Pag alam natin na kumikilos ang diablo sa buhay natin, no? Pwede natin siyang palayasin. Pwede natin sabihin at alam natin na kakampi natin ang Panginoon. Another is that He came to forgive our sins para tayo po ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Na ang kasalanan po natin na ginawa natin kahapon, ngayon at maging bukas ay kayang-kayang patawarin ng Panginoon. Kaya salamat sa Kanyang buhay na ibinigay alang-alang sa atin. Another is that He came to bring life. Bigyan tayo ng buhay to the full, ika nga. And the last one, He came to give us eternal life. Buhay na walang hanggan. At magtatapos po tayo sa verse na ito as our conclusion in John chapter 10 verse 14. Na ang sabi po diyan sa John chapter 10 verse 14, sabi ng ating Panginoong Jesus,
I am the good shepherd. I know my sheep, and my sheep know me. Kaya mga kapatid, kung sinasabi po natin na sa mundong ito ay tunay at totoong tinanggap natin si Kristo na siya ang naghahari sa buhay po natin. No? Sabi diyan ng Panginoon, He is our good shepherd. At tayong mga tupa, sabi diyan, I know my sheep, kilala tayo ng Panginoon, and my sheep know me. Kaya salamat dahil nabigyan ng pagkakataon ang bawat isa sa atin na maglingkod sa ating good shepherd. Amen. Panginoon, salamat po God sa iyong salita. Lubusan po ang aming pasasalamat, Panginoon, dahil tunay po sa mundong ito, minsan sa kasaysayan, O God, ikaw ay naging tao. And it is not a fairy tale, Lord, kundi totoong nangyayari. It is a real story, Lord, na tunay na ikaw ay dumating sa mundong ito. Dahil may reasons, Panginoon, inialay mo ang iyong buhay para sa amin, O God. Dahil mahal mo ang mundong ito. At ang mundong ito, Panginoon, ay nandun ang iyong mga nilikha na siyang nakatira, O God. Kaya salamat, Panginoon, sa dakila mong pag-ibig. Salamat, Panginoon, dahil sa ginawa mo sa krus ng Calvary. Salamat, Panginoon, dahil ang bawat isa ay nabigyan ng pagkakataon na malinisan kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan, na ginawa mo po kaming matuwid sa iyong harapan. At higit sa lahat, Panginoon, hawak-hawak po namin ang biyaya ng kaligtasan. Kaya maraming salamat, O God, dahil tunay ka, Diyos na makapangyarihan, na walang makahihigit sa iyo. Salamat, Panginoon, sa ginagawa mo po sa buhay ng bawat isa. Huwag mo po kaming pababayaan, Panginoon. Patuloy na hawakan mo ang aming buhay. Maging sa huling hininga po namin sa mundong ito, na patuloy na naglilingkod sa iyong dakilang pangalan. Maraming salamat, O God, at ibinabalik ko sa iyong mataas na papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Merry Christmas to all of you. God bless you.